RH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Car. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! DIY photoshoot ideas para sa first birthday ng inyong baby. Alamin.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang first birthday ay maituturing na isa sa pinakamahalaga at espesyal na milestone ng inyong baby. Pero sa kabila ng pagiging special day nito, hindi naman kailangang mabutas ang bulsa ni ng mommy at daddy. Gawin pa rin itong memorable sa tulong ng DIY photoshoot. Una riyan, keep it simple and straightforward gamit ang mga nauusong number balloon na pwedeng ilagay sa tabi ni baby with matching cake. Pangalawa, uso rin ang pagko-collage ng photos kung saan pwedeng pagsunod-sunurin mula sa first month hanggang 12-month-old picture ni baby. Pwede rin namang outdoor ang gimmick para fun in the sun ang dating ni Chikiting. Pero kung isang pet lover ang inyong anak, bakit hindi subukang isama si Doggy sa tabi ni baby? Cute din kung bihisan ito as little man o little lady. Lagyan lamang ito ng grown-up accessories na kukumpleto sa look. At syempre, hindi mawawala ang matchy-matchy looks kasama ang buong pamilya. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Efraim Pahutagana, 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright.
Isang mainit na hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Huling araw ng Lunes ngayong buwan ng Mayo. 25. At narito ang ating mga headlines. Pagguho na itinatayong Hotel Ugusali sa Angeles City. 4 na ang patay. 26 ang narescue pero 17 pa ang nawawala. Kaanak ng mga nawawalang biktima sa nag-collapse na gusali dismayado sa makupad na rescue operations. DPWH Secretary Vince Dizon ipinag-utos ang investigasyon sa pagbagsak ng gusali sa Angeles City. Lisensya ng umano'y higit 100 baril ni Senador Bato de la Rosa pinakakansela ng NBI. House Prosecution Panel nag-maka trial na sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Dating Senador Francis Tol Tolentino itinalaga ni Pangulong BBM bilang bagong DOLE Secretary. Oy, Senator Tol, congratulations. Samantala, piyesta naman sa Isabela na uwi sa trahedya. Barangay chairman, pulis at 2 iba pa patay sa nangyaring pamamaril. 38 Pinoy seafarers ng MV Hondias deklaradong negatibo sa hantavirus na nanatiling asymptomatic. 44 na lugar posible masapol ng danger level ng heat index ngayong araw ng Lunes. Kainit! Low pressure area na posibleng maging bagyo inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa weekend ayon sa Pag-asa. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. 4 na ang naitalang namatay sa pagguho ng itinatayong 9-story building o hotel sa Angeles City, Pampanga nitong araw ng Linggo. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, 2 katawan ang na-retrieve ngayong araw habang 17 katao pa ang nawawala. Nagpapatuloy naman ang manual clearing operations dahil sa unstable na kondisyon ng mga debris. Umabot naman sa 26 na ang narescue ng mga otoridad sa nasabing trahedya. At nagsasagawa na rin ang mga otoridad ng thermal scan at nag-deploy na rin ang mga K9 na sinanay sa search and rescue upang matukoy kung posible pang may parhandaan ng buhay sa bumagsak na gusali. Kaugnay ng balitang yan, agad ipinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang malalimang investigasyon sa malagim na pagguho ng building sa Angeles City. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, sinabi ng kalihim na katuwang ng ahensya sa pagsisiyasat ang pamahalaang lokal ng syudad. Ayon kay Dizon, maraming dapat ipaliwanag ang may-ari ng nag-collapse na 9-story building na inumpisahang itayo noong 2023. Pakinggan natin si Secretary Dizon. Mula po siguro ngayong araw, magsisimula ng investigasyon kasama ang Angeles City LGU kung ano po ang nangyari, kung bakit gumuho po itong strukturang ito na ongoing pa rin ang construction since 2023. Samantala, lubhang nadismaya sa mabagal na rescue operations si Leia Mendoza Casilaw, live-in partner ng isa sa mga nawawalang biktima sa gumuhong gusali sa Angeles City. Sa panayam kay Casilaw ng DZRH, sinabi niyang mabagal pa rin ang rescue kahit pa marami ang mga otoridad na nakatalaga sa lugar. Hindi rin anya nagkakaisa ang mga rescue personnel dahil may ilang tila palakad-lakad lamang at may ilang nagse-cellphone lamang at wala namang ginagawa. Huling nakausap ni Casilaw ang kanyang live-in partner noong Sabado nang sabihan siyang susunduin ito sa daon ng Linggo. Pero bago ang takdang oras ng kanilang pagkikita ay gumuho.
ang gusaling kanyang pinagtatrabahuan. Ipinakita rin ni Casilla ang isang Facebook video ng kinakasama na nagtatrabaho sa site nang walang suot na kahit anong safety gear. Tulad na lamang ng helmet na naging pangambarin ng kaligtasan nito. Ang isang hinhinalang dahilan ng pagbagsak ng gusali ay ang pagdadagdag ng isang floor. Ayan, 9 floor lamang pero dinagdagan ng 10 floor sa itaas. At ginawang swimming pool. Samantala, hindi pa rin nagpapakita ang may-ari ng building na isang Ernesto Johnson Lim. Simula nung gumuho ang nasabing gusali. Samantala, nakatutok ngayon ang Embahada ng Malaysia sa Pilipinas sa pagtuntun sa mga kaanak ng 2 Malaysian nationals na naapektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Batay sa ulat ligan sa General Line na 866-28200 o sa kanilang emergency hotline na 0961-077-8113. Maaari ring mag-send ng email sa mwmanila@kin.gov.my. Marami rin ang nagtataka bakit hindi pa ipinapatawag ng Angeles LGU ang kontrakto ng nasabing building at siyempre ang may-ari. Mabagal. Pinakakansela naman ng NBI ang lisensya ng sinasabing mahigit 100 baril ni Senator Bato de la Rosa. Sa kumpirmasyon ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa DZRH, sinabi ito na nagpadala na sila ng sulat sa PNP para sa kanilang request na kanselin ang nasabing puganteng senador na sinabing armed and dangerous. Kabilang umano sa mga baril na rehistrado sa pangalan ni Senator Bato ay ang mga automatic rifle, high-powered guns at shotgun. Una nang binansagan ng NBI na armed and dangerous ang nasabing senador na tinutugis na sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kaugnay na balitang yan, tiniyak ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang maximum restraint oras na makaharap ng pulisya si Senator Bato de la Rosa. Inatasan na ng top cop ang mga lokal at regional police na iwasan ang kahit anong escalation o pagpapataas ng tensyon. Anya'y dapat manaig ang operational protocols at human rights standards sa mga aksyon ng pulis. Ginawa ni Nartates ang pahayag kasunod ng report ng NBI na itinuturing ng armed and dangerous si De La Rosa. Kasabay nito, umapela si Nartates kay Bato na pairalin ang sense of duty bilang inirerespetong tao ng institusyon ng Philippine National Police. Hindi pa ipapatawag ng NBI si Senator Robin Padilla hanggat wala pang direktiba sa kanila mula sa Department of Justice. Ito naman nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kasunod ng kanyang pahayag na dapat ay magpaliwanag si Senator Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa na sakay sa kanyang van. Nilinaw ni Matibag na handa silang ipatawag ang lahat na dapat ipatawag. Ito ay batay sa magiging kautosan ng Department of Justice. Ang DOJ umano ang lead agency na nag-iimplementa ng arrest warrant mula sa ICC at ang NBI naman ay nakapokus lamang sa pag-aresto kay Senator Bato. Nato si Director Melvin Matibag. Well, mag-meeting po muna kami ng DOJ. Ito kasi yung primary agency po na in charge po dito sa pangyayaring ito ay ang Department of Justice po. Ano po. Apo. So pag may malinaw po na instruction sa atin ay atin po ipapatawag kung sino yung mga dapat ipatawag. Hindi lamang po si Senator Robin Padilla kundi yung mga tao maaaring magbigay dinaw po sa pagkawala po ni Senator Bato de la Rosa.
Samantala, hindi inaalis ng Bureau of Immigration ang posibilidad na nakalabas na ng bansa si Senador Bato de la Rosa sa pamamagitan ng backdoor. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, palaging may ganito silang tinitignan na posibilidad pero bantay sarado ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard at mga lokal na pamahalaan ang mga illegal migration corridor. At agad na inaalertoan niya sila ng mga ito sakaling may naharang sa mga backdoor para matukoy ang pagkakakilanlan lalo na kapag mga dayuhan. Sa ngayon, nanindigan si Sandoval na hindi pa nakakalabas ng bansa si De La Rosa base sa kanilang official record. Samantala, Immigration Lookout Bulletin Order pa lamang ang hawak ng immigration laban kay Senador Bato de la Rosa. Ready na? Kaya nagsagawa na ng mock trial ang House Prosecution Team bilang paghanda sa formal na pagsisimula na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Kabataan Party List Congressman Rene Co, na isa rin sa mga House trial spokesperson, nasa pre-marking of evidence na ang 11-man House Prosecution Team. O kung anuman ang hawak na ebidensya ng prosecution at inilatag na rin at pinaganda na sakaling may matinding counter-evidence ang panig ng depensa. Pero posible rin maantala ito dahil sa mga ugong na panibagong Senate ko dahil sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Pero sabi ni Congressman Ko, dapat makita at magtuloy-tuloy ang paglilitis at proseso sa mga reklamong kinakaharap ng Vice Presidente. Matandaan nag-convene ang Senado Bill Impeachment Court noong May 18 at planong simulan ang pre-trial proceedings sa July 6. Samantala, nagpahayag ng kahandaan si Senator Sherwin Gatchalian na pangunahan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sakaling siya ang maitalagang bagong Senate President. Si Gatchalian ang kasalukuyang isinusulong ng Senate Block 11 o SB 11 sa naturang pwesto kasunod ng gulo sa Senado noong mga nakaraang linggo nang italaga si Senator Alan Peter Cayetano bilang leader ng mataas na kapulungan. Ayon kay Gatchalian, hindi lamang responsibilidad ng Senate President ang haharaping impeachment, kundi ng lahat ng mga senador bilang mga hurado. Kaya naman mahalaga umanong mapag-aralan ng mabuti ang Articles of Impeachment at matiyak na ang tatayong presiding officer ay magiging impartial, neutral at patas. Mas masahol pa kay Judas, yung maghuhudas sa amin. Kinumpirma naman ni Senator Risa Hontiveros na maaaring hindi mangyari ngayon ang kudita umuling pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito sa kabila na ugong na mabalitang magkaroon muli ng change of leadership sa Senado sa loob lamang ng 2 linggo. Ayon kay Hontiveros, status quo pa rin sa ngayon dahil wala pang nakumpirmang lumipat mula sa majority at solid pa rin sila na 11 members ng minority na nagkakaisa sa hangarin na makabawi ang integridad sa Senado. Sabi pa ng senadora, may unawa na sila na kung sakaling makuha sila ng majority sa Senado ay si Senator Sherwin Gatchalian ang gagawing Senate President. Narito si Senator Risa Hontiveros. Status quo pa rin. Alam niyo naman, di ba, para magkaroon ng leadership change, tulad nung nangyari nung 2 weeks ago, kailangan ng majority number of members of the Senate. So, solid pa rin kaming 11 sa minority. May madadagdag po ba dun sa 11 para kayo na po? Sa ngayon, wala pa pong naidaragdag, kaya kami sa minority ay nakatutok talaga dun sa, panunumbalik ng pagtingin ng ating mga kababayan sa atin, sa Senado, at pagpapatuloy ng mga trabaho namin sa pagsulong ng mga panukalang batas, pagsagawa ng mga investigasyon sa mga resolusyon.
Ayon sa ating Bubit Miss Thea, Ano daw dalawang magkapatid ang kanilang kinukumbinsi pa. Dalawang magkapatid. Yes. Sino sa dahil, two sets? Abangan. Dahil yung isang puwapayag naman na lumipat, Ay? na maghudas, sabi ni Senator Marcoleta, ang gusto naman siya ang gawing Senate President. Oh, so 5 yung potensyal, lakay. 3. Tatlo lang. Kaya lang malabo na isa dahil take it or leave it daw hanggat hindi siya gagawing Senate President. Hindi appealing yung kanyang deal. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senator Francis Tolentino bilang Acting Secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE. Papalitan ni Tolentino si dating Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, si Laguesma ay pinalitan dahil sa kanyang health condition. Nakatakdang manumpa si Tolentino ngayong hapon. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Senator Tol, bagong Labor Secretary Francis Tolentino. Sino kaya ang susunod? Secretary Bernard Abalos, susunod ka na ba? Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. abay dumalaw sa dalawang tauhan ng Philippine Air Force na namatay sa bumagsak na trainer aircraft sa Benguet. Samantala, 38 Pinoy seafarers ng MV Honjus dumating na sa bansa at negatibo naman sa hantavirus at sila ay nanatiling asymptomatic. Samantala, masayang piyesta naman sa Isabela. Nauwi sa trahedya matapos magkaroon ng pamamaril. Matapos sa pagbabarilin ang isang barangay chairman, isang pulis at 2 iba pa na namatay sa insidente. At ingat-ingat po mga kuya mga ateng, abay mainit pa rin ang panahon. Bagamat nagkaroon ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, dahil ngayong araw ng Lunes, abay nasa danger level na po ang heat index sa 44 na lugar. Sa bagay, humahapon na medyo lumalamig na. Sana walang ma-heat stroke. Pero kanina sa LA lakay makulimlim eh. Makulimlim sa... dito super init. Sa LA. Lower Antipolo. Ang detalye na mabalita niya sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Guy at Kuya Larry Francisco. Aloha. Alas 4:27. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng wala nang paghimik. Totoo. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Trouble in paradise na ba ang iyong relationship? Dahil lagi kang babad sa social media? Alam mo ba na ang sobrang paggamit ng social media ay nakasisira ng relasyon? Ayon sa isang psychologist mula sa Center for Marital and Sexual Health ng South Florida, naaapektuhan kasi umano ng social media tulad ng Facebook, X, Instagram at TikTok ang koneksyon natin sa bawat isa. Sa sobrang paggamit ng social media ay nagkakaroon ng pagkalito sa pagitan ng digital intimacy at true intimacy ang mga couple.
Sa katunayan, itinuturo ang Facebook bilang isa sa mga dahilan sa likod ng 1 out of 5 divorces sa Amerika, ayon sa pananaliksik ng Loyola University Health System. Sinesegundahan din ito ng isang pag-aaral na pinublish sa Computers in Human Behavior na nagsasabi na ang mga taong hindi gumagamit ng social media ay 11% na mas masaya kumpara sa mga magkarelasyong gumagamit nito. Gayunman, lumalabas din sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Benny Hodgson ng Oxford Internet Institute ang media multiplexity o ang pagkakaroon ng iba't ibang communication channels ay katumbas din ng tibay ng relasyon ng magkasintahan, lalo na ngayong age of online social media. Pero syempre, iba pa ito sa mga pagkakataon na nahuhuling nangangaliwa si partner gamit ang social media. Kaya naman payo ng dating expert na si Dr. Wendy Walls, para maiwasan ng love attention deficit ay mag-post ng picture kasama ang partner kahit paminsan-minsan at iwasan ang private messaging sa ibang tao. Parte na nga ng ating daily life ang social media. Pero kahit ganoon ang sitwasyon, ugaliin pa rin na mag-disconnect sa online world at magkaroon ng koneksyon sa totoong mundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang
Kahandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:36 ng hapon. Bago ang mga reports, standby Raymond Dadpaas sa aba. Ang sabi ng bagong Senate President, walang maghuhudas. Ayan. Oh, solid daw. Solid pa rin daw ang mayorya. Ayan. Standby Manang Milky. Standby Giselle Ricafort. Standby Let mula sa Malacanang. Para sa mga mahilig po sa photography, ayan, abay samantalahin. Dahil pwede kayong manalo ng limpak-limpak na salapi dito sa 2026 photo contest ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na open po sa mga amateur at maski professional photographers. Ito po ang PAGCOR Photography Contest 2026 at may temang Kids at Play. Ayan. Layo ng PAGCOR na mapakita ang mahalagang aral na nahuhubog sa simpleng laro ng ating mga kabataan. Ang deadline ng submission ng entries ay June 30. At merong tatlong kategorya, conventional, mobile at drone categories. At 8 grand winners ang mananalo ng 100,000 pesos each. Ayon kay PAGCOR Chairman Al Tenco. Para sa karagdagang detalye, puntahan ang kanilang website. Ayan, www.pagcor.ph/photocon 2026. At happy birthday muna kay talagang dami nagmamahal dito kay Assistant Commissioner Jet Maronilla ng Bureau of Customs. Ayan, talagang dinumog ang kanyang birthday. Ayan. Pagbati mo na kay Bossing Emmanuel Licop. Ayan. Com Nep Ariel Nepomuceno. Ayan. Depcom Noli Batan. Happy birthday din kay Kuyang Major General J. Kumigad ng Agatep Masonic Lodge number 341 mula kay Kuyang Doming D. Assist mga brethren sa Tuguegarao Lodge. Happy birthday pa kay Police Major Ronnie Kaagbay, ang hepe ng Santa Cruz Zambales sa PNP ba? Laban tayo niya, Nobs. At congratulations sa mga kay Colonel Ronnie Lumactod sa kanilang successful medical, dental, tuli, circumcision, haircut and legal mission with Dr. Ateng Mary Rose Gonzales at kay Kuyang General Dr. Matt Modina at iba pang mga brethren.
kailangan natin mga medical mission. At narito na ating kring-kring panalo. Sino ba ang maswerteng nanalo ngayon? Mananalo. Kring-kring. Kring-kring. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Sino ang maswerte, Miss Thea? Magandang hapon sa iyo, Miss Joanna Marita Rona. Magandang hapon po, ma'am. Ay, ganda rin ang bungad taga Caloocan. Nasaan ka sa Caloocan ate? Malapit ka ba sa monumento ni Caboni? Hindi po, sir. Dito po ako sa North Caloocan. Oh, North Caloocan. Abay, simple lamang aming tanong, ate Joanna. Ayan, ano ang kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas at number 1? DCRA. Ang galing-galing mo talaga, ate. Isa kang henyo. Ayan, nanalo ka ng limpak-limpak na 500 pesos. Congratulations, ate. Ayan. Congratulations. Salamat po. God bless. Ayan, God bless. So, ibaba yung telepono at i-email namin ay yung premyo. Ayan. Hatawin natin ang mga report. Aba, mukhang matatag. Ayan, wala pang gusto maghudas. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Mukhang natakot sila sa ganitong bansag ni Senator Marcoleta. Mayorya sa Senado, solid pa rin. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, na inuukre ang kanyang barong. Kaya talaga. Aris number 28. Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor, solido pa rin ang 13 miyembro ng mayorya sa Senado. Ito ang binigyang din ni Senate President Alan Peter Cayetano sa gitna ng ugong ng palitan na naman ng liderato sa Senado. Ayon kay Cayetano, buo ang 13, walang konsehan. Tumutukoy ito sa kanilang miyembro ngayon ng mayorya na 13 bagamat wala si Senator Ronald Bato de la Rosa at ang 11 ay ang bilang na minorya na tinawag nilang Solid Block o SB11. Narito si Senador Alan Peter Cayetano. Buo yung 13, sa 13 walang onsihan. OSB ha? Ano yung OSB? Raymond? The Office of the Senate President yun. Office of the Senate President. OSP pala. Ayan. Wala daw onsehan. Walang maghuhudas. So far, sa ngayon. Sa ngayon. Di pa sure? Tapos na ang Holy Week Tapos na ang Holy Week. Baka mamaya pagka may arrest warrant na, baka biglang gustong bumaliktad. Iba na. Ay, ayun na nga. Pero idagdag ko na rin lang bago medyo mainit-init pa ito. Okay. Merong tumayo si Senator Amy Marcos ngayon, nagsalita, nag-privilege speech. Meron siyang video presentation na tungkol daw sa plano na magkaroon ng charter change. Sinabi niya nagkaroon ng mga pulong-pulong sa isang hotel dito malapit sa Senado. Sina Speaker Body D, dating SP Soto at yung iba pa para daw i-push yung pagbabago ng ating saligang batas. Para harangin daw yung eleksyon ni Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo. At nagpresenta ito ng video, may mga pasabi pa ito at talagang buhay na buhay daw yung No L at No Chacha campaign pati sa labas ng Senado. Dahil dito sa speech na ito ay nagtayuan yung mga nasa minority sa ngayon. Unang-unang tumayo si Senator dahil mahaba yung video presentation pero kasi pinagtagpi-tagpi yung mga tungkol sa issue ng pagbabag parang may nag-voice over voice over na kinuha yung mga video tapos sinasabi na may mga nagpaplano ng term extension at lahat at inaakusahan extension ng term ng presidente, ng senador at mga congressmen. Ngayon, tumayo si Senator patapos ng privilege speech, tumayo si Senator Nick Subiri at pinabubura niya yung video presentation
dahil propaganda daw ito at walang value. Inaakusahan sila na sangkot sa at never daw nila napag-usapan sa kanilang grupo yung tungkol sa Chacha. Isa-isa sila nagsalita. Sumunod naman si Senator dating Senate President Tito Soto, kinumpirma niya na nagkaroon ng pag-uusap sila lately dito sa isang hotel malapit sa atin pero ito ay isang meeting daw ng mga golf buddies at normal na napag-usapan lahat ng bagay sa mundo ng politika, negosyo at iba pa. At pero itinatanggi niya, nakabahagi siya sa anumang plano na magkaroon ng Chacha at iba pang mga speeches. Sumunod sa ngayon, nagsasalita si Senator Dante Marcoleta dahil ino-oppose niya yung move na may strike out sa record itong yung video presentation ni Senator Amy Marcos na tinawag ni Senator Rafi Tulfo na isang house show na presentation. Medyo mainit itong talakayan ngayon at dahil nga dito... So, Raymond, habang nagre-report ka, ongoing ang interpellation kay Senator Amy. Ang siste kasi doon, Mayor, doon sa last part ng kanyang speech, sabi niya hindi siya tatanggap ng interpellation. Dahil marami daw silang legislative matters to take up, kaya hindi siya tatanggap. Pero isa-isang tumayo yung mga senador, lalong-lalo na yung mga napasaringan at nakita yung mukha doon sa kanyang video presentation na Mayor at Ms. Mayor. May recording ba si Manang Amy na talagang ito nga ang kanyang plano? Although nabanggit na rin sa ating interview nung last week. Ayan, dito unang pinasabog yung no election. Ayan, con-us. Ang walang record yung nag-uusap. Halimbawa, yung nagmi-meeting na makikita mo doon na nag-uusap sa approve kay ganito. Wala. Puro mga opinion ng mga political analyst. Yung mga so walang video, walang hindi na wiretap kumbaga. Walang wiretapping na para marinig kung ano yung kanilang pinag-uusapan, plano. Walang ganon. Kaya tinawag na ni Senator Rafi Tulfo na house show kasi sabi niya, kapag nagpresenta ka ng video presentation mo, ay suporta doon sa binabanggit mo, hindi yung opinion ng kung kani-kanino. Yung sinasabi niya, parang tayo mag-expose ko sa media, yung binabanggit mo, yung supporting evidence mo yung video. Ang nangyari kasi, voice clip. nag-speak siya, opinion nung yung mga nakita at hindi lang natin maano pa, baka sakali makakuha tayo ng copy. Video mahaba yung video na akala mo isang docu yung presentation na pinagtagpi yung mga video na kanilang nakuha. Pero yung karamita, meron din naman mga portion na yung mga senador ang nagsasalita, pero nga on the context na lahat kumbaga sila ay pabor sa Chacha. Yung daw, kaya nila gustong-gustong maibalik sa kanila yung Senate leadership dahil yun naman ang ugat ng lahat ay para lang daw. Parang gusto kasing panabasin, Mayor, na nagpalit ng Senate leadership dahil tutol sila sa Chacha. Ngayon naman, maibalik yung lumang leadership dahil pabor sila sa Chacha. Yan ang tumbok ni Senator Amy na hindi na gugustuhan ng kanyang mga kapwa-senador. So nag-walk out ang mga taga-minority, 11 yan. So treasurer ang natitira sa Senate, sa plenary. Hindi ko nakikita pa, Mayor, kung umalis sila, pero isa-isa silang nagsalita at dahil hindi pa napagbobotohan yung motion tungkol nga dito. Na-strike out. Hindi ko tiyak dahil doon sa nakita kong doon sa attendance, 22 senators Hindi ko 22, di 11. Hindi lang ngayon. Dahil wala. Sino hinahanap namin dito? Kung sino yung absent ngayong hapon. Okay, sige. Abangan mo yan. Mainit, ha? 11-11. Medyo It's a tie. mainit pero yun na medyo naiiba na naman itong isyong ito dahil ang inaasahan namin pag-uusapan ay yung Committee of the Whole na iimbestigahan yung nangyaring kaguluhan 2 linggo na ang nakalilipas. Wala dito sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Maraming salamat, Raymond at Paz. Samantalang mga ugong ng panibago na namang Senate coup hindi makaapekto sa impeachment case laban kay VP Sara. Idetalyo mo balitang yan, RH12, Milky Ganan. Manang Milky? Lakay at Teya, ang panibugong na umano'y Senate coup ay hindi makakaapekto para madelay na naman ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Jackson Tony House Assistant Majority Leader Zia Alonto Ansong, isa sa House Trial spokesperson, sa mga report na baka magkaroon na naman daw ng pagbabago sa liderato ng Senado. Maugong na sa Senator Sherwin Gatchalian ang unang napipisil na iupong Senate President, sakaling mapatalsik sa pwesto sa Senate President Alan Peter Cayetano sa kabila ng political noise. Sinabi ni Ansong, hindi makikialam ang Kamara sa internal matters ng Senado bilang respeto sa kanilang co-equal branch of government. June 1, inaasahan na isusumite ng kampo ni VP Sara ang kanilang tugon bilang para simulan ang pre-trial proceedings. Gid ni Adjong, sinuman ang leader ng Senado, hindi dapat maapektuhan ang pagsisimula ng impeachment trial dahil hindi dapat palampasin ang mga pananamutan ng Vice Presidente. Ako si Milky Ganan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Para nga pala sa mga nagtatanong bakit daw may bagong Labor Secretary sa katawan ni former Senator Francis Tolentino. Si Labor Secretary Benny Lagusan po kasi ay meron pong karamdaman. Ayan. Secretary Benny, ayan, palakas po kayo. Get well soon. Samantala mula kay Giselle Ricafort, NCRPO handang silipin din ang Senate shooting. Wag na makisausay po ba na sa NBI? Sa iba na lang. RH15 Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Nakahanda ang National Capital Region Police Office na silipin din yung barilan sa Senado na nangyari noong May 13. Sabi sa issues ni NCRPO spokesperson Major Lisa Nasilo, nakadepende ito kung maatasan silang mag-imbestiga ng National Headquarter o kung hihiling ng Senado. Naghihintay rin anya sila kung magkakaroon sa silipin din yung mga CCTV footage kung yun ang pag-angkas na kay Bato de la Rosa sa sakyan ni Senator Rosa sa ngayon. Yung heightened alert sa labas kung saan kabila yung mga protesta ngayon. Kung kakailanganin ng sitwasyon, sila na itataas pa nila yung alerto sa labas ng mataas na kapulungan. May isa daang kapulisan na nagbabantay sa seguridad sa paligid ng Senado habang may naka-standby naman na mahigit 260 na pulis mula sa Hanaya. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Huwag na makisaw ang NCRPO. Ayan. Yun, dapat makialam dyan. CIDG na lang. Ayan. At saka NBI. Samantala, Philippine National Police pag-aaralan ang revocation ng firearms license ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Idetalye mo balitang yan, RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Wala pa natatanggap na sulat ng Philippine National Police wala sa National Bureau of Investigation kaugnay ng hirit na i-revoke ang lisensya sa baril ni Senator Ronald de la Rosa. Pero ayon sa bagong Public Information Chief ng PNP na si Police Colonel Allen Reyco, magiging automatic naman ito. Depende sa pag-aaral ng Civil Security Group. Sabi ni ko, magko-convene ng Firearms License Revocation and Restoration Board upang suriin kung may papasok sa kondisyon ng Republic Act 10591 na maaaring ikatanggal ng gun license ng mambabatas. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang umanan sa Senador sa bisa ng utos ng Department of Justice na ipatupad ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. May mga lumabas din listahan ng mga baril na pag-aari ng Senador sa social media. Pero tikumpang bibig ng PNP CSG kung ito nga bang lahat ay nakapangalan sa dati nilang PNP Chief. Ako si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, dumalaw at nakiramay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa dalawang tauhan ng Philippine Air Force na namatay sa pag-crash ng trainer jet na SF-260 sa Tuba, Benguet. Nakiramay ang Pangulo sa pamilya ni na First Lieutenant Ruth Angelica Pasos at Second Lieutenant Cherry Enlawan Embudo na parehong sakay ng bumagsak na trainer jet. Babae pala itong mga piloto, no? Ha?
Inawaran ang dalawang personnel ng posthumous Silver Wing Medal, simbolo ng kanilang katapangan at sakripisyo para sa bayan. At namatay naman ang 4 katao kabila ang isang barangay chairman at pulis matapos pagbabarilin sa isang piyesta ng barangay sa San Rafael, Abao, Santo Tomas, Isabela noong linggo. Dead on the spot sina barangay Captain Jimmy Paesta Jr. at Corporal Frederick Bautista, habang 4 pa ang sugatan. Base sa report, magkakasama ang biktima sa isang mesa ng biglang paulanan ng bala ng mga armadong suspect. Sa report, isang puting van at 2 motorsiklo ang posibleng ginamit ng mga suspect bilang getaway vehicles. Na-recover naman sa crime scene ang 5 fired cartridge ng caliber 5.56 mm at caliber 45. Tinitingnan ng mga otoridad na posibleng may kaugnayan ang pamaril sa naunang hot pursuit operations ng mga pulis laban sa Magsano Criminal Group na sangkot sa illegal drugs. Samantala, mas pinaigting ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagbabantay at pagbibigay ng tulong sa lahat ng overseas Filipino workers na nahaharap sa isyu ng seguridad at kalusugan. Ilan sa mga ibinidang pagtulong ng ahensya ang pag-alalay sa mga Pinoy seafarers na nasugatan sa nangyaring drone attack sa Persian Gulf, mga Pinoy na binabantayan sa gitna ng banta ng Ebola at hantavirus. Ayon kay DMW Hans Leo Kakdak, nasa mabuting kalagayan na ang Pinoy sa Persian Gulf at tuloy ang kanilang komunikasyon sa pamilya ng seafarer. Samantala, walang Pinoy na napaulat na infected sa Ebola sa bansang Congo at wala ring infected sa 38 tripulante na sakay ng MV Hontius na tinamaan ng hantavirus. Ayun, isa pala ay instructor na babae at yung isa ay student officer. Ayan. Sa ating balita mula sa abroad, mula kay James Galange, aba, apat ang patay at halos 100 ang sugatan sa hypersonic missile attack ng Russia sa Ukraine. Alamin natin ang detalye mula kay Arnold Herrera. Arnold, please come in. Arnold. Asan? 4 ang patay habang nasa 100 individual ang sugatan kasunod ng panibagong Oreshnik hypersonic missile attack ng Russia sa Kiev kahapon araw ng linggo. Ito ng ikatlong pagkakataon na ginamit ng Russia ang mapanganib na long-range weapon mula ng lusubin nitong Ukraine taong 2022. Lubhang napuruhan ng nasa 12 ng residential buildings, ilang paaralan, water facilities, gayon din ang National Art Museum at Philharmonic Hall, habang bahagyaring nadamay ang Ukrainian Cabinet Building at Foreign Ministry. Ang bagong hakbang na ito, mariing kinondena ng gobyerno bilang digmaan umano laban sa kanilang kultura, ala-ala at pagkakakilanlan. Ito si Arnold Herrera ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa balitang sports, Miss Thea. Bella Belen, Rookie of the Year ng PVL Press Corps. Pasok din sa mythical team. Idetalye mo balitang yan, Millie Borja. Namayagbag si Bella Belen matapos siyang hiranging Rookie of the Year ng PVL Press Corps habang pinangunahan din niya ang listahan ng Mythical Team Awardees ngayong taon. Ang outside spiker ng Capital One Solar Spikers ay nakakuha ng 69 media votes, 26 team votes at 91.284 statistical points upang tulunin sina AC Minor, Gian Asis at Risa Nogales para sa Rookie of the Year honor. Bukod dito, kinilala rin si Belen bilang isa sa best outside spikers ng liga. Kasama niya sa naturang posisyon si Savvy Davison ng PLDT High Speed Hitters. Tinanghal namang best middle blockers sina Pangs Panaga ng Creamline Cold Smashers at Majoy Baron ng PLDT. Nakuha naman ni Tricia Tubo ng Farm Fresh Foxies ang Best Opposite Spiker Award habang si Kat Arado ng PLDT ang kinilala bilang Best Libero. Kabilang din sa mga pinarangalan si Rald Ricafort ng PLDT bilang PVL Coach of the Year, habang ang Creamline naman ang tinanghal na PVL Team of the Year. Sa iba pang major awards, kinilala sina Erica Santos ng Signal HD Spikers bilang Most Improved Player, Kim Kiana din ng PLDT bilang Comeback Player of the Year, at Eliza Valdez ng Creamline bilang Miss Quality Minutes.
Samantala sa Spikers Turf, hinirang si Jude Garcia ng Criss Cross King Crunchers bilang MVP at isa rin sa Best Outside Spikers. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa showbiz sa Mistea. Concert ng BTS next year sa Philippine Sports Stadium gaganapin. Ticket prices inilabas na. Ida tayo mabalitang yan, Angelica Cosme. Kanya-kanya ng renew ng ARMY membership at game plan pagdating sa pagbili ng tickets ang Pinoy fans ng global sensation na BTS matapos i-anunsyo ang venue, seat plan at ticket prices para sa Arirang World Tour in Manila. Batay sa anunsyo ng Live Nation Philippines, sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan, nakatakdang ganapin ang 2-day concert ng Bangtan Boys sa March 13 and 14 next year. Ang tickets nagkakahalaga ng mula 7,500 pesos para sa Bleachers 2 hanggang 25,000 pesos para sa VIP sound check. Kung matatandaan, taong 2017 pa nang huling magtanghal sa Pinas ang BTS bilang bahagi ng kanilang Wings Tour, habang last year lang na magkaroon ng solo concert sa Pinas ang BTS member na si J-Hope. Samantala, sa iba pang balita, patuloy naman sa paggawa ng pangalan sa Korean music scene ang Pinay singer na si Gwen Dorado dahil para sa mga nakapanood na ng bagong South Korean rom-com series na may royal nemesis, siya lang naman ang umawit sa isa sa mga official soundtrack nitong Losing My Heart. Magunitan nagsimula ang karera doon ng ating kababayan matapos maging runner-up sa Sing Again 4 last January. Pero bago sumabak sa naturang singing competition sa Korea, naging contestant ito sa Asia's Got Talent Season 1 noong 2015. Habang minsan na rin itong napili para umawit ng lupang hinirang sa State of the Nation Address o SONA ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme. Oy, binabatan si Dr. Captain Boots Soriano. At congratulations sa ating newly raised brethren sa Justicia Masonic Lads ba? USEC Attorney Nicolas T. ng Department of Justice at si Attorney Flores ba? Congrats mga brethren. At ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. How much, Lakay? Aba, tumatatag ang ating piso laban sa dollar. Nagsara ang palitan sa halagang 61 pesos and 46 centavos per US dollar. Nung Friday, 61.69. Diba? Good news yan. Yes. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Makalma. Ako naman po, Thea Pecho Carpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Itama ang adelantad at tumitirik na orasan ang tumpak na oras. 2 minutos makalipas ang alas 5. Oras ay hatid sa inyo ng Dermatology and Phototherapy sa Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula.